yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. Una, ang sinabi ko na nga from day one, openly sinabi ko, I respect the position of the Makabayan Bloc and they are being consistent. Okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nga nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Hindi daw tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung ano yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc, because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayong administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video eh. Okay. Pero kasi di ba, ang linaw, political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi, hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng kuwa, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo lang corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag dumaan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito ba may gagawa pa sa amin? So nakita mo itong isang murder. Talagang pumatay. Bilyon, trilyon ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, oy, teka lang, mali yung ipinasa mong papel. Ayusin mo yan, kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay ERAP nun, di ba? Ang sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, yung tobacco excise tax. O, meron kang tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time. And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi, kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun yung naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang binilate? Yung pagiging pagkakaisa. Away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then,
She was in Congress. Kami ni Kong Franz, nitong kailan lang. Pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan.